Hello mga bakla, ngayon ay ituturo ko sa inyo paano gawin itong maganda nating blouse na may collar. Yan, kikita nyo naman, yan ang ating blouse. Una, ang gagawin natin is, i-join natin ang kanyang shoulder. Magkabila ang shoulder. Una natin gagawin is, kabit natin yung left side ng ating shoulder. Left side of course. Left side muna tayo. Pagkatapos natin sa left side, ang ating right side naman, ang ating ikakabit. Pagkatapos natin sa right side, automatic, ikakabit natin ang ating sleeve. May dalawa po tayong sleeve, kaya ito muna yung ikakabit natin, yung kaliwang parte ng sleeve. Tapos natin sa kaliwa, ito naman tayo sa kanang sleeve natin. Siyempre kasi ang ating blouse may dalawang sleeve. Parang ano yan, relasyon. Minsan ang iba, dalawa rin. Tapos natin sa sleeve ay sa side close natin ang magkabilaan. Yan, dito tayo sa kaliwa ulit. Then, pantayin lang natin yung seam to seam para mas maganda. Then, diretso lang hanggang dulo. Tapos natin sa kabilang side, lipat tayo ulit dito sa kanang bahagi. Again, pantayin natin ang seam to seam, then pasada diretso. Dahil natapos na natin ang ating side, dito naman tayo sa sleeve. Edgingan lang natin ang dulo ng sleeve kasi mamaya itatap natin siya dun sa kabilang machine sa ating tinatawag na single machine. Doon na tayo, yung finishing na tayo mamaya. So ito, yung kabila ulit, pasadahan natin sa overlock, edging natin. Yan, tapos na. Pagkatapos natin siya pasadahan ng sleeve, dito naman tayo sa sa side ng ating blouse. Pasadahan natin siya sa kabilang side. Then, ang ating laylayan ng blouse, diretso ulit dun sa ating kabilang parte ng ating blouse. Yan, diretso lang po yan. Yan. Dahil natapos na tayo, yan. Maglalagay naman tayo ng ating collar. So, mag-prep muna tayo ng ating collar. Pre-prep natin siya. Yan, ganyan. Pasadahan lang natin magkabilang dulo. Yan, patulis. Dahil may korte nga siya. Tapos natin doon sa kabila. Ito naman ang kabila. Gagawin na naman natin. Yan, ganyan. Then, baliktarin natin. Sundutin natin siya ng patusok. Siyempre, parang sa pagsundot natin sa ating mga jowa pag tayo naglalambing. Tapos, mag-fold tayo ng 1 inch sa ating kabilang side ng ating blouse. Yan ang fold natin para yun sa ating placket. Mamaya na gagawin. Then, kabit natin ang ating collar. Pantayin lang natin sa dulo. Then, kabilang dulo ulit. Mag-fold tayo ng 1 inch. Pantayin natin ang ating collar. Tsaka yung damit. Kuhanin natin ang gitnang bahagi ng ating damit at collar. Yan. Ayusin natin, huwag maipit. Yan. Pasada na tayo. Diretso lang po yan. Napakadali lang. Yan. Hawi-hawiin lang natin na hindi maipit. Yan. Dito na tayo sa dulo ng ating collar. Yan. Yan nga. Ito na. Patapos na tayo. Makikita na natin ang resulta ng ating gawa. Yan. Tapos na tayo sa ating blouse sa pag-attach ng ating collar, sleeve, at saka yung mga edging niya sa kanyang laylayan. Lilipat na naman tayo doon sa kabilang makina para sa ating single operation. Ayan. Ito na tayo sa ating single. Una, itap natin ang ating collar ng 1/4. Diretso lang po yan. Yan, mag-lock tayo para mas matibay. Then, pasada tayo mula simula hanggang sa ating dulo ng ating collar. Kailangan pantay-pantay po para mas maganda po siyang tingnan yan. Mag-lock tayo para mas matibay. Then, natapos na nating itaping ating collar, linisan natin para walang masyadong dumi. Then, i-fold natin ang ating sleeve. Yan, i-fold natin siya ng 1/4 ng ating sleeve. Sa kaliwa muna tayo. Yan, diretso lang po yan, paikot. Fold natin, then mag-lock tayo para mas matibay ulit. Dito na tayo sa kabilang bahagi ng ating sleeve dahil nga dadalawa ang ating sleeve. Parang
ibang ano diyan, may padala-dalawa pa kunwari ng mga karelasyon. Yan nga, yan mag-lock tayo. Tapos na natin i-fold ng 1/4 ang ating sleeve. Dito naman tayo sa ating pag-a-attach ng garter. Dahil nga ang ating blouse ay may garter sa sleeve, then attach tayo ng garter. Lagyan natin ng 3/4 na allowance from fold ng ating sleeve. Lagay tayo ng garter. I-balance lang natin ang banat ng ating garter para ma-maintain natin ang kulubot ng ating garter na pantay-pantay siya at hindi maging pangit tingnan. Yan, linis-linisan natin. Dito naman tayo sa ating kabilang sleeve. Lalagyan din ulit natin siya ng garter. Again, 3/4 ang sewing allowance mula dun sa pinagtupian natin. Again, banatin natin ang balance, yung pantay-pantay na pagkabanat ng ating garter para pantay-pantay ang kanyang sharing mamaya. Yan, tapos na nga tayo. Putulin lang natin ang garter. Then, linis ng onte. Tanggalin natin ang mga sinulid na natitira para mas maganda. O, ito na tayo. Malapit na tayong matapos. Dahil guys, may placket ang ating collar. Ito nga, papasada tayo. Basting tayo ng ating placket. Yan, diretso lang. Mula dun sa collar, pababa. Yan. Huwag na tayo muna mag-lock kasi mamaya may fold pa naman yung laylayan. Ito naman tayo sa kabilang side. Magsimula po tayo dito sa ating laylayan ng blouse. Papunta doon sa collar. Again, mag-fold tayo ng 1 inches or depende sa 3/4. Pwede na yon, nasa inyo po yun kung anong gusto niya. Diretso lang po siya hanggang doon sa may collar. Mag-lock tayo lagi para mas maganda, mas matibay ang ating gawa. Dahil tapos na natin siyang pasadahan ang ating placket, ngayon is ipapatong na po siya natin from left papunta doon sa right. Ipatong lang natin, then kabit natin siya. Mula tayo sa laylayan. Pantayin natin ang collar para hindi siya magtabingi. Then hawakan lang natin siya ng ganyan. Then ayus-ayusin natin para flat yung ating placket. Yan. Sadahan natin siya ng 1/16. Idikit natin. Yan. Patong natin na maayos. Ayusin natin. Yan. Ayusin lang natin. Yes. Hawiin para flat yung ating pagkakagawa. Ganyan. Then magtira tayo ng 2 inches mula dun sa ating collar para mayroon opening yung ating harap na collar. May opening tayo dun sa may placket. Then baliktarin natin. Dito naman tayo sa wrong side magpapasada. Flat natin para hindi mag-twisted ang ating gawa. Yan, diretso. Again, hinto tayo dun sa may 2 inches na ginawa natin kanina. Yan, linisin natin, trim natin para hindi marumi ang ating gawa. And dahil tapos na natin siya ng ganito, then dito naman tayo sa ating laylayan na kanina inijingan natin. Ngayon, ifo-fold natin siya kagaya ng sa pag-fold natin sa sleeve, 1/4 lang, paikot, yan, dahan-dahan lang para hindi tayo bumagsak. Yan ang ating gagawin. Yan, diretso lang po, paikot yan, hanggang sa magtagpo siya mamaya dun sa ating simulang pagtupi. Yan, 1/4. Maintain lang natin ang 1/4. Yan, mag-lock tayo. Yan, dahil natapos na nga natin siya, nagtagpo na yung dalawang natin, pasada. Again, maglalagay yan, diretso nga yung natin, pasada. Maglalagay tayo ng garter naman dito sa ating blouse sa parting laylayan. Sukat tayo ng 3 inches, then yan, nagputol na ako ng garter na hindi ko na pinakita. 18 inches ang sukat niyan. Then, patong lang natin ang garter. Then, yan. Ayusin natin. Ipitin natin ang foot. Then, kuhanin natin ang center ng ating garter. Then, center din ng ating blouse. Yan. Lagay natin ng ganyan. 3 inches. Then, banatin natin siya ng maigi. Yung tamang banat para pantay-pantay po ang ating sukat ng ating garter, pantay ang banat niya. Yan, hawiin natin ng maayos para hindi maipit. Yan, banat ng onte, pasada. Yan lang siya, pasada. Then, dito naman tayo sa kabilang side. Yan, ayusin lang natin. Pasada ulit. Dahan-dahan lang na hindi po bumagsak ang ating garter para mas maganda po ang ating pagkakagawa. Yan, tapos na mag-lock tayo. Yan, linis-linis ulit. Kailangan lagi malinis ang ating gawa para siyempre mas maganda, mga babae tayo. Ito na nga, tapos na ang ating gawa. Kita nyo naman, yan na. Yan, ganun lang kasimple, tapos na siya.
Yan, trim ko lang kasi meron nga siyang mga tira-tirang sinulid, yan. Kita niyo na tapos na siya. Yan na po ang ating finished product, ayan. Lalagyan na lang po natin yan siya ng botones, yan, yan. Kita niyo naman, 'di ba? Maganda na siya. Ganyan lang, napakadali lang pong gawin ang ating blouse na may collar. Napakasimpleng gawin pero maganda na siya pagkatapos niyan. Matutuwa na ang ating mga anak nito 'pag ito natin isinuot sa kanila. Kita niyo naman, napakadali lang pong gawin. Salamat.